chapter 14 and verse number 1 and 3. I'm going to bring the message, the Nazarite vow. Kita mga Kristohanon, doon ay usa ka butang adiin importante kay natong mahibaw-an nga ang Ginoo gamahanan siya. Amen? It's a great God. He can answer our prayers. Sometimes sa mga Kristohanon, ang atong gilimit ang gahom sa Ginoo, nagdepende na unsa nimo pag-ila ang Ginoo. By the grace of God, to God be the glory. Nakita nako sa akong kinabuhi unsa gyud kadako ang Ginoo, kagamahanan siya. So, if God can do everything, dako siya, there's nothing impossible to the Lord. Kung muduol ka sa Ginoo, diha sa imong pag-ampo, magkigsaad ka sa Ginoo, musaad ka, Lord, if you bless me, I will do this. I will serve you. Lord, I'm going to be faithful sa akong pagsimba, sa akong paghatag. And Lord, can you promise me to bless my life, my family? God will answer that. Amen? Na atong tanahon ang kinabuhi ni Samson o sa iyang mama nga naghatag siya ang iyang mama pakigsaad ngadto sa Dios og nahitabo ni sa iyang anak, but kinabuhi sa di Samson dako tag makuha nga pagtulunan dinhi unsya siya ka careless nga Kristohanon. Walay kahadlok sa Ginoo. Now, dunay mga panahon sa ato nga kinabuhi nga dili na to tagaag pagtagad unsa ka importante ang Ginoo, ang panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Akong basahon, tanawan ninyo sa inyong gitindugan verse 1 to 3. I'm going to read it loud, but please read it silently while I'm standing. Akong basahon. And Samson went down to Timnath, and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. And he came up and told his father and his mother, and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife. Then his father and mother said unto him, if there is never a woman among the daughters of the brethren, or among all thy people, that thou shalt go to take a wife, or the uncircumcised Philistines? And Samson said unto her father, get her for me, for she blessed me well. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong kaayo namo. Salamat tingtag na sa kabuntagon. Naa kami sa balay tigumanan aron sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamaturan. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa imong pulong karon. Tabangin ko Ginoo, wa ko'y mahimo kung wala ka, Lord, to deliver the message nga ang mga Kristohan Ginoo nga naa karon o makadungog niini nga mga walay sila mapanalangin ang Ginoo. Kinta na akong ipangayo, in Jesus name I pray. Amen. O palihog mog lingkod o atong welcome si Brother Ted Lago. Nakita nako no bag-o nakauli. No pasaylo ako ninyo nga kamo sad ang uban no di nako ma-welcome kay di nako makita. So kung makita anta mo, ma-welcome. So salamat ko sa Ginoo sa iyang proteksyon nga gihatag niya sa Ginoo sa iyang trabaho. Okay, now, balik ta. Kung buhi pa ni si Samson karon, idol ni siya sa mga batanon. No, daghang mga babae nga maibog niya. Kay kani si Samson, kung atong tanawon, dako ning lawas. Now his mother has dedicated him to the Lord. He was to be raised under the Nazarite vow. Ang iyang mama naghatag pakigsaad sa Ginoo. And what is Nazarite vow? Nazarite vow, ang pakigsaad ni sa Dios, it means balaang panaad. So, murag word kayo, ang iyang panaad, renounce wine. Dili siya mo inom og bino. Dili niya putlan ang iyang buhok. Dili siya, kanang inog bino, okay na. No? Pero kanang dili putlan ang buhok, murag lisod na. Dili siya muhikap sa patay nga lawas. O nakita nato nga ang Ginoo nagtubag sa mama ni Samson. Si Samson, no, talagsaog kusog nga naa ni Samson. Tungod sa gahom sa Dios. He took the gate of Gaza and carrying them to
to the mount near Hebron with a distance of 30 miles. Can you imagine? Kanang gate sa syudad. I don't know, di na wa nako matanaw o pila ni kakilo ang gate sa syudad. Siguro, para sa ako, it's na siguro sa nga 400 kilos. Kadaog mo niya na. 30 miles, iyang gipasa. Grabe sa kakusgan. And then he killed 1,000 men with the jawbone of an ass. Ato makita sa Judges 15, and he found a new jawbone of an ass and poured forth his hand and took it and slew 1,000 men therewith. Can you imagine that? Unsa kini ka superhuman nga tao? No? Milibo ka mga tao yang kontra siya ra usa. Wa pa sa espada ha. No, siguro si Samson mo lakaw ni siya, grabing tinanaw sa mga tao. No, mura sa si Superman. Now, ipatay niya ang leon sa iya lang nga kamot. Sa una, wa pa ko kakitag leon yun. Abi na kog leon, magulang lang sa iro ba, dako nga iro. Para man day kadako sa baka, kung di kaya ni. Pero si Samson, iyang ipatay sa iyang kamot niya, sukol mo. Hadlok mangganing tag chow-chow. Ng mga iro nga gagmay, dagan mga itay. Si Samson, grabe siya. Now, nga naman pastor, unsa man ni si Samson, nga nung kusgan makay siya. Kaya doon na sa mama nga nag-ampo, nang hatag pakigsaad sa Ginoo. How about your parents? Did you pray hard for your children? Did you pray for, nga God will bless your children, your son, para sa Ginoo nga, Lord, ako ni siyang tudluan sa imong pulong? Well, that's my dream. Noong una nga gusto ko nga ang akong pamilya, mga lagad sa Ginoo. So kita nga mga ginikanan dapat maghatag tagpakigsaad. Even mga Kristohanon, hindi nun mga panahon nga tanaw nimo murag lisod kayo mahitabo sa imong kinabuhi. But there is God in heaven. Amen? He's a great God. He can answer your prayers. Matubag na sa Ginoo mga dagkong butang kung maghatag kag pakigsaad sa Ginoo. Basig nagulat lang ang Ginoo ninyo before mo i-bless sa Ginoo. Kaya nga naman, kung dita mo hatag pakigsaad sa Ginoo, inig-abot na to niya ng panahon na daghan na tagkwarta o kinatong pamilya, mahimot ang garbuso. Kaya nga na ta, okay, ako na guni. Kunya mo palayo na to sa Ginoo. Ang kontragyod kaayo sa Kristohanon, why there are many Christians, they don't want to serve God. Mga Kristohanon nagpalayo sa Diyos, dili ang kalisod, adversity, kundi ang kahayahay. Pag hayahay na ganing, wala na'y Ginoo. Pero glisod ganing kayo, paduol gyud sa Ginoo. Salamat ko, doon ay mga Kristohanon din sa atong church. Even God start blessing them. They continue serving the Lord. Padayon sila nga nag-faithful diya sa Ginoo. Now, kining mga Kristohanon nga gusto sa Dios maghimotag pakigsaad ngadto kaniya, like the mother of Samson. Maybe you are praying, Lord, unta do na kay gipangayo sa Ginoo o i-bless ka sa Ginoo ang imong negosyo. Pakigsaad sa Ginoo. Ako sa una, ako mga notebook, ako kong gitaguan, ang akong pagigsaad sa Lord, if you bless me this one, I will increase my giving. Lord, I will not, dili ko mo absent og Domingo. Nakigsaad ba mo sa Ginoo niya na? Dili ko mo absent kung doon ay simba sa simbahan. And Lord, bless me. Paigsoon ko sa Ginoo. It works. Amen? Pero kung usahin natin simbahan yun, itong unahuna ang Diyos, dili kamahanan, God is powerful. He's waiting for you to come unto Him and maghatag kag pakigsaad sa Ginoo. Now, God cannot do great things in our lives unless we make a promise to God. Maghatag kag pakigsaad sa Ginoo. Actually, we are under God's promise of blessing when we obey Him. Ang Ginoo nagsaad na nato, humana.
Kita na lang awa. Maybe you have, na ay mga kontrata. Ang kontrata dapat duha na kaparte. Dili pwede maghimo kag kontrata ikara usa. Mo pirma ang usa, mo pirma sad ang usa. O bitaw na magminyo, mo pirma ang bana, mo pirma ang asawa kay lisod magminyo ang may pirma ang asawa ra. Nya ang bana wa invalid na. Right? Now, magson ko sa Ginoo, ang Diyos nag-watch siya nga every one of us, we make a contract between God. Then God is going to work for us. Maybe doon na kayo gipangayo sa Diyos. Make a promise of God and He will give you what you ask. Tanaw na to, unsa man ang saad na sa Ginoo. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 8. And it shall come to pass if thou hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments which I command you this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come unto thee, and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Isa kung maminaw lang mo nako, mutuo lang mo nako, ako tamong panalanginan. Kining tanang panalangin, dili na ninyo ni Mr. Gukdon pa. Kining tanang panalangin, mo overtake ninyo. Ang panalangin mo'y maguna. Ang ubang Kristohanon, di mo simbag Domingo, kay gigukod ang blessing. Sayop na ang blessing, mo'y mugukod na to. Amen? When you obey to the Lord. And verse 4, blessed shall be in the fruit of thy body, and fruit of thy ground, and fruit of thy cattle, to increase thy kind, and the flock by the sheep. Blessed shall thou be in the basket unto the store. Blessed thou be when thou comest in, and blessed thou be when thou goest out. Ang ubang mga Kristohanon siya, Pastor, balhin ko dito puyo. Pastor, dito kay ito ang panalangin. Mga igsoon ko sa Ginoo, if God, He will bless you here, He will bless you there. Kung ka panalangin diri sa Ginoo, the same gihapon dito. Maybe there's something wrong in you nga wa nimo pa gi-commit sa Ginoo. Make a promise to God. Lord, I understand, Lord. Lisod yun kay, but Lord, today I will make a promise. I will serve you in all my heart. Akong, kaya ang Ginoo nahanlok siya, akong daghan na kag kwarta, mahimo kang proud, mo palayo ka sa Ginoo. But you make a promise to the Lord and you remember that promise every day. God will answer your prayer. Now, God also, not only He promises to bless us, but He promised to curse us if we don't obey. In Deuteronomy 28 verse 15 to 21, but it shall come to pass if will not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all His commandments and His statutes, which I command you this day, that all these curses shall come unto thee and overtake thee. Cursed shall thou be in the city, cursed shall thou be in the field. Bisag asa ka. You cannot escape. Apan may igsoon ko sa Ginoo, mingon ka, Pastor, what happened to me? I'm serving the Lord. Just continue. Dili dayon muhalang na kanang dili pare sa sili, halang dayon ang pagpangalagad sa Ginoo mo epekto dayon. Kita mga Kristohanon, ang gitanaw sa Ginoo nato is our heart, our faith. Si Abraham for how many years? From all of Chaldees, kisaaran sa Ginoo blessing. Patong tanawon ang life ni Abraham, niadto sa usa ka lugar nga dili gyud maayo. But si Abraham, because of the word of God, he stayed there. Wala mag-flatter ang iyang faith. Nagpadayon siya. Og natinuod gyud ang gisaad sa Ginoo. Pero many years is waiting for that. Na atong kuhaan ang panangina ng kinabuhi ni Samson, nganong nawala niya ang panalangin. Gibless na siya sa Ginoo, gitubag na sa Ginoo ang iyang pangayo sa iyang mama. Naanan niya, nahimo siyang kusgan, extraordinary person. Can you imagine that? God can make your life an extraordinary person if you ask God, if you give a commitment to the Lord. Now, nga naman si Samson, na disgrasya man siya. We know the story, nga gibutaan siya,
nahimo siyang slave, luoy kayang kabutang, sa una, iniglakaw ni Samson, pakpakan siya sa mga tao, hangaan siya sa mga tao, apan sa diya, nagpalayo siya sa Ginoo, kagahi siyang ulo, wa siya mutuo. Si Samson, batuon sa mga bata. Buta na siya. Dito siya, nagsige siya galing, kay kusgan makay siya. Galing og bato. Ikadinahan siya. Bugal-bugalan siya. Now, Christian, kita nga mga Kristohanon, potential ta nga i-bless sa Ginoo sa dako nga panalangin. Maybe nagtanaw ang mga tao nimo murag lisod ka panalanginan kay di ka bright. But no, they're wrong. Because God can use anybody. He can bless you. Isang naa ka sa pinakaubos ang Ginoo makapanalangin nimo. Pero di ka magbantay. Kristohano na unta ka pero di ka magbantay. Doon ay panahon nga mahitabo nimo nga dili maayo. Di nimo sundon ang Ginoo, di nimo alagaron ang Ginoo sa imong kinabuhi. What happened to Samson? Kung sa itong buhaton, nga itong malikayan ang nahitabo, sama ka Samson. Number 1, avoid the wrong place. In Judges chapter 14, verse 1, and Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath of the daughters of Palestine. Iato siya sa lugar nga dili maayo nga lugar. Sa lugar nga sa kaaway. Ila man kontra ang mga Palestinians. And then Samson ming adto siya sa Timnath, lugar sa kaaway, lugar sa mga Palestihanon. Christian, kung di ka gusto nga miserable ang imong kinabuhi, Kristohano na unta ka, ang Ginoo nagsaan nimong blessing, kay gusto sa Ginoo maggamit ka para sa buluhaton sa Ginoo, makasupport kag missionary, gusto sa Ginoo mag-soul winning ka. Kunya, muadto ka noon sa mga lugar nga dili maayo. Didto ka. Pero meron nimong sayop ni Samson. Niadto siya sa Timnath. Lugar nga sayop nga lugar. Dapat bantayan nato ni mga sayop nga lugar, pastor. Unsa man ang mga sayop nga lugar karon? Diskuhan, nightclub. Amen? Sugalan. I don't know ninyo, diri sa ato, ambot lang, o uso ba ni sa ato din mamasin lang ko, ayaw mo na mga dating site. Dili na sa Ginoo. Mga lugar nga dili iya sa Dios, iya sa yawa. Si Samson usa ka Kristohanon nga dili mahadlok musupak sa kabubuton sa Ginoo. Mga Kristohanon nga moadto sa lugar nga dili makapahimaya sa Dios, makawala na sa atong panalangin. Unsa nga lugar nga makapahimaya sa Dios? Of course, there is a simbahan, sa fellowship. Now, parents, dapat ikaw mag-lead nga moapil mo sa family camp. Amen? Aron ang inyong mga anak, maanad sila na mag-support sa church. Now, Samson, he served God, but he neglected the roles. Disunod to, doon na siya gibuhat para sa Ginoo, pero wala di siya mo follow og rules. Church staff, Bible student, you cannot serve God if you don't obey the rules. No? Kaniya itong mga Bible student, kasagaran ni mga buutan man gamay ra may badlungon na nipod. Ay uban magpa-demerit lang. Di mo mataog kadlawon. Na ako na silang giingnan nga kung kanang okay ra ko demerita na basta di lang ko mapilog devotional. Papaulio na to na. Gasto-gasto lang na pero daghang buutan na nila ha. Inauto ta kamo magbinutan kamo kay training ni. If you are not obeying rules, there's no place here nga mga lagid ka sa Ginoo. Bisagun sa pagkakagamit sa church, if you are not following rules, ikaw mo'y magbuot, the devil will use you. Bahala na demerit niya, basta di ko matagkadlaon. Patrabahoan ko, trabaho lang ko, basta di ko matagkadlaon. Udto na ko mata. Kamong gato ka sa field, dugang-dugang lang ka sa mga badlungon nga mga pastor. Dili na kaubuton sa Ginoo.
Now, kung gusto ka nga dili mawala ang panalangin sa Dios sa imong kinabuhi, avoid the wrong place. Paro roles. Amen? Number 2, avoid a wrong person. Dili lang lugar, dili mo atuan. Kristohanon, ayaw ato sa mga lugar nga dili na kabubuton sa Ginoo, mga lugar sa sugalan siya. Mudi man ko manugal dito, malingaw lang ko ba, magtingkog tanaw sa ng mga baraha ba, wow, kadugayan, tanaw pa ka, kadugayan, mulingkod na ka. Sa tawagan na, taya, mutaya no? Kadugayan, bangkiro na ka. Kadugayan, ikaw na gitagiya sugalan. Ayaw pag-adto dito para di ka ma-influence because it will destroy sa imong kinabuhi. You like Samson, kusgan ta siya, grabe siya, gigamit sa Ginoo, but nahimo siyang pineriso, gibutan siya. Nahimo siya makaluloy. You know why? Gahi sa gulo. Ibadlaw siyang mama, di sa mutuo. And then, avoid the wrong person. In Judges 14 verse 2, and he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Palestines. Now therefore get thee for me to wife. Kanyang mama doon, wala na bagyo lain diri sa simbahan. Anong saan believer magyug ka? Insya ma, guwapa man to. Ay, unsa ka buta? Nagpiyong ka mo? Ha? Ang yawa usahay mubutang sa imong mata. O sa tao nga na, lens nga pagtanaw nimo bisag bahog ba, murag gwapo. Pero ini kami niyo, isya, libat man dahil ni. Wala waka kabalo. Baho man dinig ba niya. Wala na. Mga Kristohanon, mga young people, dinhi sa church Kristohanon kung di ka gusto nga magmiserable. Bisan pag Kristohanon na, you need to pray. Basig baptist na, pero di na Kristohanon. Now, balik na ni Samson. Si Samson, ganahan siya mo ato sa Timnath, una nga butang. Because ning ato siya sa mga lugar nga dili maayo, nakakita siya sayop nga tao, nga iyang gusto pangasawan. Siguro ni Samson, ganahan ni makikuyog-kuyog sa mga dili Kristohanon. Murag uban nga mga young people, nga mga backslider. Hindi siya makakatawa, mangugkuha na nila. Katawa lagi ka. Abot ang panahon, ang yawa, magkatawa ni mo. Kristohanon, kung gusto ka nga dili ma-destroy sa yawa ang imong kinabuhi, ayaw pakigigala og dili Kristohanon. Bisan pag Kristohanon nga mo influence nimo kabuang palayo diha. Ingon si Pastor Sudi sa una, isa sa una sa katipunan ko, pag naaga ni kuyog-kuyog na ko mga anak sa mga Kristohanon, badlungon ko no siya. Lungon siya sa pastor, sod-sod, ikaw butan man ka, kuyog-kuyog nila na. Diri ha, itugan nyo na ko, unay mga young people diri nga magdalag kabuang. Kay dili na, magahatag nag-distraction sa uban nga mga young people. Salamat ko nga mga buutan natong young people. Amen? Mga buutan ba natong young people? Itugan ninyo, pastor, kanisya, nung sa'yo gibuhat, kay makadaot na sa uban. Avoid the wrong person. Tanaw gani mo, di ni maayo, ayaw kuyog niya. Magtudlo ni mo kabuang, ayaw. Na Proverbs 13 verse 20, he that walketh with wise man shall be wise. But he that companion with fools shall be destroyed. He that walketh with wise men shall be wise. Kung gusto ka, kang imong kinabuhi, nindot kayo, pangitag mga tao nga manggialamon. And you will learn their wisdom. Kung gusto ka ma-destroy among kinabuhi, ala, kuyog-kuyog, bisag mga tao nga way klaro, and you will be destroyed. That's the word of God. Number Thessalonians 3:14, and if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Dari sa atong church, bisag buluyagon, simba, magyapon na sila. Alang naman, ayaw mo simba dire. Anak-anak na ito, nga, wa man as Bible. No? Basta kung saan na ilang gihimo sa gawas, pag mo simba malipay, rapunta, kaya basig mag-usab na sila. Pero dilibot pasabot nga tanang tao sa simbahan
mga tarong na sila. Doon ay mga usahay diri sa simbahan nga magsimba pero ang kinabuhi mo influence ug dili maayo. Manglibak, di ba? Anong tungwali ni pastor? Sayop man to. Katungkuan, maghimog istorya. Salamat ko ninyo nga mubadlong mo. Dapat ato silang i-influence sa sakto, dili kay kita ma-influence nila. Amen? Ingon sila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Doon na po isa ka pastor, nagwali siya, and siya, tell me who your friends are and I will tell you who is my friend. Siya, friend, dili man na maungay story siya, mag-vote kag muna ako. Siya, tell me who your friends are and I will tell you who is my friend. Sayop na friends. Mag-vote kag muna ako. So, mahibawan ta kinsa ta kung kinsa imong amigo. Imong amigo, palakiro sad ka. Kung imong amigo, sugarol, otro sad ka, sugarol. Maigsoon ko sa Ginoo, avoid the wrong person. Kinsa yatong higalaon, mga faithful nga Kristohanon. Avoid them, nga mga Kristohanon nga dili tarong nga mga Kristohanon nga muldaldal nimo. Usay diri sa atong church, usahay, we try to kanang disciple sa mga bago. Pero subok kay pamalandungon nga doon ay mga karaan nga mga Kristohanon mo'y magdala nila ni noon. Inom og tandway, inom og beer. Paminaw mo. Time will come. Paanihon gid mo sa Ginoo ni ana. Maybe magingong ka, okay raman pastor, enjoy man me. Ingon sa Bible, kung ikaw gay kapandulan, may pagibutangan ko no kag kanang pisi nya gihikot sa galingan, kang galingan ang magaling sila so na bato na, ihulog ka sa pinakalahom nga dagat. Kay ikaw mo'y nakaingon ang imong igsuon na pandol dili mga lagad sa Ginoo. Instead, imos lang i-train nga musimbag, tarong, magbasa sa Bible, kay nagtanaw sila, kay baptist na ka, pero naghimo lang yapo ka, i-influence nimo ang mga tao. Og dili maayo. Dili mo makuyawan ni anak. Kristohanon ka mo. Unya nangugat ng uban og disciple, imo lang kuyugon sa imnanan, imo lang kuyugon bisag asa nga dili maayo. Makauulaw na sa imong kinabuhi. Amen? Ingon sa Biblia, mas maayo pa kuno, gihiktan imong ulo, gitambog ka dito sa dagat. Aigsoon ko sa Ginoo, that's the warning. Don't be like Samson. If you are not saved, you need to consider yourself kung luwas ba ka. Because dili gusto ang Ginoo, tungod sa imong kinabuhi, people will influence sa dili maayo. Si Samson, usa ka Kristohanon, pero ngiyang kasing-kasing, layo sa Diyos. Ganahan siya makikuyog-kuyog sa dili magtotoo. Kung gusto ka nga dili magmiserable ang imong kinabuhi, avoid ang mga higala nga dili maayo. Si Jima nakabalo ni sa akong kinaiya, mga bata pang anak nako, sila si Amam, si GR. Dili na ko ni sila gusto mulakaw. Nga di ko masayod kinsa ng mga tawhana nga ilang kuyog. Kung ako kay tanaw alanganin, I will talk to them and said, you need to stand. You need to do this. Dili ikaw mo'y madala. Kaya ako nakita nga madala, grabing kasaba anak pag-abot sa balay. Because we know nga kaning pag mahimong tao nga dili maayo because of influence. I become a pastor because of influence. Magtunod ka sa Ginoo because of influence. So avoid wrong person. Amen? Advise your children. Kinsa ilang kuyugon, kinsa ilang kuyugan. As a parents, pero si Samson, gahi kay ulo. Ibadlong na siyang mama, parents, usahay ang atong mga anak, magmiserable ang kinabuhi, dili na to sala. Atong gihimo ang tanan. But at least gihimo nimo ang tanan. Amen? Katapusan, avoid the wrong propose and purpose. Nawala haman ang propose na nawala man. Inyong mangitangtang.
nawala ang panalangin sa Dios sa iyang kinabuhi, kasayop ang iyang gipangasawa. Ato nakita diri sa verse 3, Judges 4 verse 3, then his father and his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife or to of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, get here for me, for she blessed me well. So nagpropose siya nga iyang pangasawon ning babayhanan ni. Si Samson usa ka Kristohano nga carnal ug selfish. His purpose to get married is have a fleshly desire. For me, he was not only thinking of himself. Sa iya yung he was only thinking of himself. He was thinking only of himself. That is wrong purpose. Kung ato lang kaugalingon ato ginahuna, malayo ta sa Ginoo. Ato lang kaugalingon nga kalipay itong naon, malimot ta sa atong panimalay, malayo ta, dili maayo ang atong mihigihimo. Ayaw pagunahula lang sa imong sa kaugalingon nimo. Apan na ang ubang tao, before you are sinning, naa ang sala din na, before ka mo sulod sa portahan sa sala, remember your family. You remember your wife. You remember your husband. Remember your children. Remember your family. Remember the church. Na maulawan ang church sa imong kinabuhi. Si Samson wala sa pagtagad. Bali wala niya. In Genesis 39 verse 9, nakita na to si Joseph dinhi. Si Joseph nga anak ni Jacob. Sa diha nga dunay babay, ang amo niya nga babay, gitintal siya. Ang iyang tubag, ningon siya 39 verse 9, there is none greater in this house than I. Neither hath kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then I can do this great wickedness and sin against God? Ningon siya, unsaon ako, ang akong amo, nagbutang na ako dili, nagpromote na ako. Dili ko makahimo ni ining usa ka dakong sala na against sa akong Ginoo. He's thinking about this God, he's thinking about sa mga tao nga naghimo niyag maayo. Ang tanang tao himuon na, ang tanang natong himuon, atong himuon para sa kaymayaan sa Diyos. Aron Diyos mga panalangin sa Diyos. O giyatang tubagon sa atong gipangayo. In 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink, whatsoever you do all for to the glory of God. Now, ang gusto sa Ginoo, nga unsay atong himuon, gitrabaho, gikaon, tanan, ato ning gihimo para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? So before nimo na buhaton, imong pangutanon, imong kaugalingon, mahimaya ka ang Ginoo nini sa akong gihimo. Kani nga akong paghimo nini mga butanga, malipay ba ka ang Ginoo? Og baon na imong siging hunaw-naon, I will tell you this, you are blessed. Kaya mong gitanaw ang Ginoo. Now, sa dihang nagsugod mi sa SLB, I always say it sa mga tao nagtrabaho sa SLB, ang among gitinguha, ko, Lord, I want to support mission. I want to support missionaries, local and foreign missionaries. And that's our purpose, to have these businesses. Karon daghan ko gi-open nga ubang mga gagmay nga negosyo because I want to support, to gusto nato makapalit og luti sa atong mga missionaries. Foreign and local missionaries. We need to work hard and be honest. Kay usara ang atong kinabuhi. Nakita nako ang gahom sa Ginoo. Because I have a commitment to the Lord. Nga kining tanan nga atong mahimo para ni sa kaymayan sa Ginoo, para sa buluhaton sa Ginoo.
Kay kung mamatay ta, ibili na to tanan. Pero dili man po na tanan yun atong mahatag sa Ginoo. Mas daghan man po gihatag sa Ginoo nato. Amen? Now, I have a commitment to the Lord to bless me para sa buluhaton sa Ginoo. God never bless your businesses, your work, if you don't have good purpose to obtain that blessing. O sa may mong katuyuan, isulti sa Ginoo, isaad sa Ginoo, Lord, if you give me 1 million pesos, yung gyapon ang Ginoo, maghatag lang gyapon kog tithes. No? Dili mo tubag ang Ginoo niya na. Si anak, dako na kayo na. Apan mo yung ka, Lord, if you give me this amount, I will give the half every month of the price. Amen? Di mamumu amen? Doon ay Kristohanon, ingon siya, Pastor, i-pray ko, Pastor. Kay naman say kaso, magkadaugan ko ani. So, madawat siguro na, 2 million. Magkadaugay ko ani. Tunga mi sa Ginoo. Gitubag sa Ginoo ay. Pagtubag ingon nang yang ikuputan ako nga, kumusta na to sa isa? Nawala na sa simbahan. Nawala na. Kinahadlok na. Paninglan sa pastor so 1 million. Kaya ina ba na, Pastor, pastang ampo sa pastor. Sa iyang kuhan nga makadaog. Nakadaog yun. Nawala eh. Abot og unom ka bulan. Wa na kwarta ni balik sa simbahan. Nakit-anak ko sa Gaisano. Pagkadawat niya 2 million. Baston ng Kasunes. Iko eh. Baston naman. Sa una, pinaana pa ba? Baston na. Gawas ng kondri. Kanang sa dughan. Kita ng mga balibo sa dughan. Dako na kay pursiras din ni. Na mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos nakakatawa nato. Yung biyang Ginoo, usahay. Katawa ang Ginoo sa mga taong backslider. Abi nilag sila maisahan nilang Ginoo. No, you are wrong. Amen? Musaon sa imong gisaad sa Ginoo, tumana na kay paninglo na sa Ginoo. Nagulat ng Ginoo nato nga mo commit na diha sa Ginoo. Para sa among mga bisita, doon ay purpose ng Diyos nga nung naakakaroon sa balay tigumanan. Gusto sa Diyos nga makasiguro ka sa kaluwasan. Ingon sa Biblia, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. O ang silot sa sala, soul sa sala, mao ang kamatayon ay kaduhang kamatayon mo ng imperno. Nganong maimperno tayo ni kamatay nato tungod sa atong sala. Apan si Jesus Christ namatay dito sa cross, iyang paula iyang hamili nga dugo aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag o dili makabaton sa kinabuhing dayon. Ayo pagbiya ning balay tigumanan kundi nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Manindog ta palihog, manindog ta. Now Christian, ang kinabuhi ni Samson naguba kay mahigugmaon siya sa mga sayop nga lugar. Nakikuyog-kuyog siya sa mga sayop nga mga tao. Gusto niya makigugoy-hugoy sa mga wicked nga mga tao. Pag iyang purpose sa iyang kinabuhi, dili maayo. He was selfish. He think about himself. Young people, if you think about yourself only, o dili sa Ginoo, dili sa imong mga parinting, awa maluwas. Kamingon ka, Lord, I want you to bless me. Because I want to be a blessing sa akong mga parente, sa akong ginikanan, sa church, para sila, mahimo kong blessing nila, nga ako silang ma-influence, ako silang masuginlan sa maayong balita. You know, God is listening to you. And I want you now, nga maghahatag ang commitment sa Ginoo. Imong tarungon ang katuyuan sa imong kinabuhi, your purpose in life. What is your purpose in life? What is your purpose nga nung manguyab ka? What is your purpose nga nung mangita kag trabaho? Dapat imo ning i-align para sa Ginoo. Please bow your head and close your eyes. Our Heavenly Father, Lord, I pray that you will bless this invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around while the piano will play very softly. I don't know kung doon na ba tayo mga bisita karon. Kung doon na tayo bisita karon,
Amo kang bisita, wa pa kakasiguro sa imong kaluwasan. Adunay Diyos nga nagmahal nimo. Di siya gusto nga moadto ka sa impierno. Dili ka moadto sa impierno kung imong madawat si Jesus Christ sa imong maluluwas. Kung sa takna sa kabuntagon, I give you a chance nga imong dawaton si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. May ka, Pastor, I want to be saved. I want to accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Itaas lang imong tuo nga kamot. Ay mailan, ngayon mo siyang dawaton. Ano na ba? Please raise your right hand. You want to be saved? Pastor, I want to be saved. I believe in the Lord Jesus Christ that He is my Savior. Akong dawaton siya karon. Taas ang imong tuo nga kamot. Ando na ba? Ando na ba? Now I presume that all of us are saved. Christian, that challenge is very simple. Ang Diyos, gamahanan siya. He can change the direction sa imong kinabuhi. He's waiting you to make a commitment to the Lord. Because God is committed to us. Ang Ginoo naghatag na daan natong kontrata. Kita na lang, wala mo pirma. Ngayon ta, Lord, this day I will sign a contract. Nga magtarong ko sa akong pagkakristohanon. I will be working hard and be honest. And Lord, bless my family, bless my business, bless my work, so that mahimo kong blessing sa uban. Lord, bless my children, bless my son, bless my daughter, bless my family. Will you come to the altar and just talk to God? Lord, change the direction of my life. Let's come and just talk to God. Make a commitment to the Lord. Ang Ginoo nagulat siya. Nagulat siya kanato nga mga Kristohanon nga mohatag tag commitment ngadto kaniya. Kaya ang Dios gamahanan siya. Makahimo siya sa paghimo sa mga dagkong butang sa atong kinabuhi. For God, nothing shall impossible. O sa imposible sa tao, pero ang Diyos wala imposible niya. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong gahom, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Lord, I know you are waiting sa mga Kristohano that they will give a commitment to you and they will promise to be an obedient, that we will be promised that kami Ginoo magsunod diya sa imong kabubuton aron mohimo kag mga dagkong butang like the mother of Samson. Lord, help us, help these people, bless them, O God. Salamat Ginoo, ining mga tao nga they came forward, Lord, panalangini sila. In Jesus' name I pray, amen. Daghang salamat. Balik mo sa inyong gilingkuran aron